Wala nang masasaya pa para kay Farah nang sa wakas maikasal siya kay Lance Monteverde, ang lalaking pinangarap at minahal niya ng lubos. Subalit ng lahat ng siyang naramdaman niya tila biglang naglaho nang malaman niya ang kanyang masamang kalagayan. Iniwan niya ang kanyang asawa sa araw kung saan dapat sila ay masaya. Iniwan niya itong umiiyak at nagmamakaawa na wag siyang iwan. Talagang pinaglaruan sila ng tadhana dahil ngayon bumalik na si Farah. Handang kunin muli ang kanyang asawa. Ngunit paano siya makakabalik sa kanyang mga bisig kung ngayon nagbago na siya? Naging malamig si Lance, malayo sa dating ugali nito. Tumigas na ang puso nito kay Farah. Hindi siyang parehong Lance na minsan niyang minahal. Wow! Bumalik ka pa? For what? Hindi na kita kailangan. Bumalik ka sa impyerong pinanggalingan mo? Ang pakasalan ka ang pakakamaling nagawa ko. Farah's POV. Please, Farah, love, don't leave me, please. Umiiyak na nakaluhod sa harapan ko si Lance. He is crying and begging for me not to leave him. Pero anong magagawa ko? Kailangan ko tong gawin para sa amin. You are no fun to me now, Lance. Ayoko na sa'yo. Let me go. Walang kisapat ang sabi ko sa kanya. Kailangan niya akong kamuhian. Kailangan niya maghanap ng iba kasi hindi ko kayang ibigay sa kanya ang bagay na gustong gusto niya. Please, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Mula sa mga damit hanggang sa mga designer bag. Huwag mo lang akong iwan. Nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa ko, mahal. Oh God, hindi ko matingnan ang estado niya ngayon. Umiiyak siya. Hindi ko kayang pagmasdan na umiiyak ang lalaking mahal na mahal ko. Stop it, Lanad. Ayoko na sa'yo, naiintindihan mo? Ayoko na sa'yo. You are lousy in bed. You're stupid and worthless. Isa sa pinagsisihan ko sa buong buhay ko ang pakasalan ka. Sigaw ko. At alam ko na basag ko siya sa sinabi kong iyon. Pero kailangan kong gawin dahil mas mababasag siya kung ipagpapatuloy pa namin to. Ano bang nagawa kong mali sa'yo? I treated you right? I treated you the way you deserve, mahal? Bakit mo sinasabi mga bagay na parang hindi wasto ang nararamdaman ko? Parang di mo ako mahal. Today is our honeymoon. It should be our happiest night. But I hate how it turned out like this. This is breaking me, mahal. Napaupo na lang siya sa sahig habang nakasapo sa ulo niya. Maghanap ka na lang ng iba. Ayoko makisama sa taong walang kwenta. Malamig kong sabi at nagsimulang maglakad papunta sa pintuan. Mahal, kapag tatapak ka sa labas ng pintuan yan, wala ka nang babalikan pa. Napahinto ako sa sinabi niya at nagsiunahang tumulo ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Huminga ako na malalim. Pikit matang umalis sa bahay na sabay naming binuo kasama ang pangarap naming habang buhay na pagsasama. You will hate me for this right now, mahal. But one day you will understand. I love you so much. Goodbye. Hi, Farah. Good morning. Here, take your medicines. Ngumiti ako sa nurse ng pasilidad na kinaroroonan ko. Thank you. Agaran kong saad pagkatanggap ko sa gamot. It's been 1 year since I left my husband. Apparently, hindi niya ako hinanap. Siguro pinaninindigan niya ang sinabi niyang kapag lalabas ako sa pinto, wala na akong babalikan and it's okay. Kahit masakit, desisyon ko naman yon. I also want him to move on. Nag-diagnose ako na may stage 3 acute lymphocytic leukemia. At binigyan ako ng doktor ng 2 survival years. Masasabi ko, araw-araw nanghihina yung katawan ko. Ang pananatili ko dito sa Joyas Leukemia Cancer Treatment Center, isa sa pinakamahirap na laban ko sa buhay mag-isa. During my seizures, ako lang nandoon para sa sarili ko. Ang putla ko na at ang payat ko na. Siguro magiging masaya ako kapag nakita ko na masaya na si Lance. I really needed to hurt him dahil kung hindi, mas masasaktan siya kapag nakita niya akong namamaalam. At ayokong maranasan niya yon. It is so painful. Pinalaki ako na isang single mother at hindi ko alam kung sino ang tatay ko. Namatay ang nanay ko dahil sa leukemia at nandun ako sa mga seizures niya. At nung nawalan siya ng hininga while holding my hand, napakasakit. Na-trauma ako at ayokong maranasan yun ng asawa ko. Mas mabuti pang galit siya sa akin. Mas okay yon. Hindi ka ba lalabas ngayon, ma'am? Tanong sa akin ng nurse. Tinitigan niya ang vital signs ko. Umiling-iling ako. I just want to lay in bed. Ayoko munang umuwi sa apartment. I just want to lay down in this cozy bed. Mahina akong saad. I placed my hands into his at hinawakan to.
Tumingin naman kaagad siya sa akin dahil sa ginawa ko. Thank you for everything. Don't worry, kapag mamatay ako, hindi kita mumultuhin. Joke lang. Sinamaan niya ako ng tingin. Ilang ulit ko na bang sinabi sa'yo, hindi ka mamamatay, okay? I sighed because of what he said at saka ngumiti. Let's face it, Andrew. May 1 taon na lang ako at habang tumatagal, ramdam ko yung panghihina ng katawan ko. But by the way, bago ka mamatay, I should pay you pala. You are the best nurse. He is a nurse from the province at nakapagtrabaho dito. He owns an apartment beside mine. During my seizure, sila ang nanghihingan ko ng tulong. I was so afraid back then. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Hinawakan niyang mukha ko, dahan-dahang hinaplos ito sabay ngumiti. You are a fighter, okay? You need to survive. Ngumiti na lang ako sa kanya at hindi na nakipagtalo pa. Whatever. Ayaw pa kasing tatanggapin na mamamatay talaga ako eh. Mahinang saad ko. Di niya ako pinansin at ipinagpatuloy lang ang ginagawa niya. The atmosphere became awkward. Wala nagsasalita sa amin. Akala ko nga hanggang matapos ang ginagawa niya, awkward pa rin. But I was wrong dahil nagsalita siya. Anyway, you're okay. Punta tayo ngayon sa mall ha. Kakain tayo tas balik agad. And I don't take no for an answer. Napatawa ko sa kanya dahil tinaas niya ang kanyang kamay at parang nag-sign of X pa sa ere. Oo na, ipagdasal mo na lang na magiging okay ang katawan ko mamaya. Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Yes! Ang OA ng taong to eh, para yun lang? Pagkatapos ng shift ko ngayong araw, hanggang 3 PM lang naman ako. Babalikan kita dito sa kwarto mo, okay? Tuwango ako. Masaya siyang lumabas ng kwarto. Hindi ko maiwasang isipin. Kung nandito kayang asawa ko, would I be okay? I mean, magiging masaya ba ako? Minsan, di ko mapigilang managinip na nasa tabi ko siya at binabantayan ako. It was a nice dream until I woke up and ended up getting disappointed. Nararamdaman ko. Inaantok ako kaya natulog na lamang ako. Nagising ako na may pumasok sa kwarto ko and I know it's Andrew. Dumilat ako and I saw him. Iba na ang suot niya. Andrew is totally handsome. Kapag nakabihis siya, he looks like a Korean actor. From his fair skin and chinky eyes, at ang buhok niyang kulay brown, na halos matakpan ang mukha niya at bonus na rin ang height niya. Ang tangkad baga ng taong ito? I know I'm handsome, pero kailangan mo nang magbihis, madam? Dahil tayo aalis na po, mahal na Reyna. Inikutan ko siya ng mata at tumawa. After his little pangaasar, nagbihis ako and later on found ourselves at the mall. My hands are sweating. Bakit sa lahat ng mall? Bakit dito pa talaga? This is Lance Mall pero siguro hindi naman kami magkikita dito, no? Siguro di naman siya pupunta rito. Yes, tama. Tama. Alam mo ba, may nalaman ako. Kaapelido mo may-ari ng mall na to. Monteverde ba yun? Oo, tama, Monteverde nga. Kilala mo? Magkaano-ano kayo? Hindi niya alam na kasal na ako. Na ang surname na gamit ko ay ang sa asawa ko. Ha? Oh, hindi. Hindi ko kilala yun. Ano? Alis na tayo rito? Parang sumama yung pakiramdam ko eh. Kabang-kaba na ako. I am overthinking. Paano kung makita niya ako rito? Ano ang gagawin ko? Ha? Kakaupo pa lang natin dito sa Mang Inasal eh. Tas aalis tayo kaagad? Di pa nga tayo nakakakain. Aba, hindi pwede yun. Pero sure ka, hindi mo kilalang may-ari ng mall na to? Parehas kayo ng surname eh. Pumikit ako ng mariin at tumango. Wow, I can't believe it. My wife denied me. Nice one, wife. Napatigil ako dahil sa boses na nasa likod ko. That voice. Ang boses na matagal ko nang hinahanap. Ang boses na miss ko na. Lance? Dali-dali akong tumayo nang hindi lumilingon sa kanya. Hinawakan ng kamay ng gulong-gulong si Andrew at hinila. Ngunit napatigil ulit ako dahil sa muling pagsasalita na naman niya. It's nice meeting you again, wife. Why are you such in a hurry? Hindi mo ba na-miss ang asawa mo? Who's with you, by the way? Ah, yan ba ang pinalit mo sa akin? How pity he doesn't even know. Nakasal ka sa akin. Tila natuod ako dahil sa malamig niyang boses at alam ko ako ang may gawa noon. Naramdaman kong nangihina ako at gusto kong sumuka. My vision is also getting blurry. Inawakan ko na mahigpit ang kamay ni Andrew at alam ko, naiintindihan naman niya iyon. Please get me out of here. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya, just please. Mahina akong saad dahil alam kong any minute from now, mawawalan ako ng malay at ang sakit na rin ang ulo ko. Why are you running away, wife?
Ayaw mo bang malaman ng kabit mo ang totoo? How pity. Mas sinigpitan ko pa ang hawak ko sa kamay ni Andrew. Inakbayan niya ako at agad mabilis inalis sa lugar na yon. I just wish lahat ng ginagawa ko ngayon, it will be worth it. So tell me, what the heck happened? You know him? Kilala mo ang may-ari ng mall na pinuntahan natin kanina. Asawa? Ano? Nalilito ako. He is full of questions. Malungkot akong umiti at humiga sa kama. Tinulungan lang naman niya ako. Hinawakan ang likod ko at tandaan akong pinahiga. Nang makainom ako ng gamot, bumuti na ang pakiramdam ko. I am married to him. Malungkot kong pahayag. Pero iniwan ko siya dahil sa sakit ko. Dagdag ko. Hinawakan niya ang kamay ko at tinitigan ako. Ang kanyang mga mata nagsasalita ng iba't ibang emosyon na hindi ko matukoy. May gusto siyang sabihin pero nanatiling tikaw ang bibig niya at hinihintay akong magsalita. Tell me more, if you don't mind. Tumango ako. May mga mumunting buti ng luha ang lumabas galing sa mga mata ko at dali-dali ko itong pinunasan. I am married to him. We were the happiest couple that day kasi finally kasal na kami. Finally kami na hanggang dulo pero hindi pa pala. Akala ko makukuha ko ng happy ending ko pero mali pala ako. Months before, lagi akong nahihilo, laging may lagnat, at nakikita ko may mga pasa ako. Di ko pa rin pinapansin kasi baka sakitin lang ako dahil sa ulan. Ilang beses kasi akong nauulanan noon eh. Pero mga ilang araw ang laki ng pinayat ko at ang bilis ko na ring masugatan. Hindi ko sinabi kay Lance. Nagpa-check up ako before ng wedding namin dahil pagising ko ng araw na yon, dumudugo yung ilong ko. It was our honeymoon when the results came out. Dr. Maniego called me and dropped the bomb. I have acute lymphocytic leukemia, stage 3. And it spreads rapidly inside my body. Tumigil muna akong umiyak. Nanatiling nasa gilid ang mga titig nito. Ayoko makita ko ng reaksyon niya. Paano ka napunta rito? And you're living with yourself, Farah. Wala man lang makakatulong sa'yo. Bakit kayo naghiwalay? What happened? Talong niya kaya mas napaiyak ako. He wanted children so bad at di ko kayang ibigay yun sa kanya. Di kakayanin ng katawan ko. I don't want to harm my future child, Andrew. I know he loves me so much at kahit wala kaming anak, okay lang sa kanya. Pero ayoko nun, Andrew. I don't want him to suffer. Ayoko makita niya ako na inaatake. I don't want him to see how weak I am. Kasi alam ko yung feeling, Drew. My mother had leukemia and I was there for her. Ang sakit-sakit makita na namimilipit sa sakit ang mahal mo sa buhay. Sobrang sakit makita. Unti-unti siyang nawala ng buhay sa harapan mo. I almost killed myself because of pain. I added, at dahan-dahang pinunasan ng mga luha ko. What is really the purpose of life? Bakit tayo nabubuhay? Para maranasan ng hirap? What is really our purpose here? Kaya iniwan ko siya ng gabing yon. Iniwan ko siya nung honeymoon namin ni Drew. Gusto ko kamuhian niya ako. Gusto ko kagalitan niya ako. Kasi alam ko in that case he will forget me. Makakaya niya akong iwan? I sobbed hard. Ang sakit-sakit sa dibdib. Para akong pinapatay habang iniisip ang mga mata niya na puno ng sakit habang nagmamakaawa sa harapan ko. Hindi ko kaya isipin na gawa ko yun sa kanya. I know you only did that because you think that's for the best, Farah. Napatingin ako sa kanya dahil sa kanyang sinabi. What does he mean by that? Farah, hindi mo lang siya binigyan ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili niya. You are selfish. Nagalit ako sa kanya dahil sa sinabi niya. At ako pa ngayon ang selfish? I sacrificed everything for him. Don't talk to me like that, Andrew. Paano ko naging selfish? I sacrificed everything. I tried to make my point but he shrugged it off. Kaya mong isakripisyo lahat, pero mali pa rin, Farah. My father died and I wasn't there for him. Tinago niya yung sakit niya sa akin. Alam mo bang galit na galit ako sa kanya noon kasi pinapunta niya ako sa Maynila? Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako dito pinag-aral. May paaralan naman sa amin. Pumikit ako at tumingin sa gilid. He is trying to make his point and I know I won't like it. Last year, nalaman ko wala na yung ama ko. Hindi ko man lang alam na may sakit siya. Hindi ko man lang siya napuntahan. I was busy hating him more for some stupid reasons. Di ko man lang alam na kaya niya ako pinag-aral sa Maynila kasi alam niya, ilang oras na lang ang nalalabi niya sa mundo. And he doesn't want me to sacrifice my study for him kasi alam niya kung gaano ko kagustong maging nurse. Tears are also falling from his eyes.
Naiintindihan ko balak niya ipaintindi sa akin. Up until now, nagsisisi ako, Farah. Palagi kong sinisisi ang sarili ko kasi wala man lang ako sa tabi niya. Di ko man lang siya nadamayan sa sakit niya kasi pinili niyang itago yun sa akin. Humihikbi na rin siya. He's hurting really bad. Ilang buwan ang lumipas pero nagdadalamhati pa rin ako, Farah. Hindi ko kaya maging masaya. Parang wala akong karapatan maging masaya. I held his hand at tumango. Tumingin sa mata ko at parang may gustong gawin. Go back to him, Farah. You still have a year to live. Don't waste it being sad. Waste it with him, Farah. Para once mawala ka, you too will be in peace. Tango lang ang sinagot ko sa kanya. Alam ko kasi na tama siya. Bukas na bukas din, pupunta ako sa kanya. Do you think he will still accept me? Do you think hindi pa huli ang lahat? He gave me a smile. Ang ngiting tumunaw sa lahat ng worries ko. No, hindi pa huli ang lahat. Basta may bukas, may pag-asa. Habang buhay ka pa, may pag-asa pa. Do not waste your life, Farah. Tomorrow, I will make this right. Kahit magmakaawa pa ako sa harapan niya, gagawin ko. I made a very big mistake at bukas sa bukas, aayusin ko yon. Kuminga muna ako ng malalim bago pumasok sa building. It is a huge place at nasa tuktok ang opisina niya. After all, he is the CEO of this empire. My husband is a hotelier. He owns different 5-star hotels in every country at ang pinaka-main niya ay dito sa Pilipinas. Habang naglalakad ako, dasal ako ng dasal. Ang daming pumapasok sa utak ko. Paano kung di niya na ako kayang tanggapin kasi galit na galit siya sa akin. Alam ko naman kasi na mali ang ginawa ko sa kanya. Mundo ko naman, pwede kong sabihin yun eh. Pero hindi ko ginawa kasi naduwag ako. Na makita ko ng ibang empleyado. Bumabati sila sa akin kasi madalas ako dito noon at baka natatandaan pa nila ako. Ngumiti ako at bumati rin pabalik sa mga empleyado. Nakasuot ako ng mahabang palda at jacket para takpan ng mga pasapasa sa katawan ko dahil sa sakit ko. Nasa labas ako ng opisina. Ni Lance nang pigilan ako ng isang babae sa pagpasok. Base sa suot niya, siya ang sekretary ni Lance. Wala na pala si Melanie, ang sekretary niyang naabutan ko. At saan ka naman pupunta? May reservation ka ba? She seems rude at di ko naiintindihan ang pananalita niya. Ngunit binigyan ko pa rin siya ng isang magandang ngiti. Nandyan ba sa loob si Lance? Kakausapin ko lang. Importante lang. Mahina akong saad sabay ngiti. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang buo kong pagkatao. At bakit mo kakausapin si Sir? Base sa suot mo, hindi ka naman isa sa mga babae niya. Hindi ka naman papatulan ni Sir. Nainsulto ako sa sinabi niya. Ngunit pinipigilan ko ang sarili kong magalit. Look, miss. Di ako nandito para makipag-away or makipagsagutan sa'yo. Gusto ko lang makausap yung asawa ko kaya pwede ba? Papasukin mo ko? Mahina ako pa rin saad. Tumawa siya sa sinabi ko at sa pangalawang pagkakataon, nainsulto na naman ako. Anong asawang pinagsasabi mo? Nahihibang ka na ba? O baliw ka't nakatakas ka sa mental? Umalis ka rito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa gwardya? May pagbabanta sa boses niya. Hindi ako nabahala dahil kilala naman ako ng mga gwardya rito. Ang kailangan ko lang talagang gawin ay ang makausap si Lance. Pwede ba, miss? Tawagan mo na lang si Lance, ang asawa ko, dahil importante itong sasabihin ko at hindi ako nagbibiro. This time napakaseryoso ng boses ko. Ayokong sayangin ang oras kong makipagtalo sa kagaya niya. Pero sa pangalawang pagkakataon, tinawanan naman niya ako. Alam mo, nakakatawa ka talaga. Sa tingin mo talaga, papatulan ka ng amo ko? Anong asawang pinagsasabi mong babae ka? Hibang ka talaga, no? Naku, miss. Sa dinami-rami ng mga babaeng pumunta rito at sinasabi nila na asawa sila ng amo ko. Naku, miss, alam mo ba kung anong ginagawa ni Sir? Gusto mo bang matulad ka sa kanila? Seryoso lang akong nakatitig sa kanya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Gusto ko ipaalam sa kanya na seryoso ako sa sinasabi ko. Call him now and tell him a certain Farah Aguas Monteverde is looking for him. Tumawa ang babae. Napahinga ako ng maluwag nang tumawag siya sa telepono. Hello, sir. A certain named Farah Aguas Monteverde is looking for you. Nagpakilala siyang asawa mo. Maybe she is one of your girls, sir. Papaalisin ko na ba? Dating gawe, sir? Nakangiti siya habang kinakausap ang asawa ko. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang ngiti niya at napalitan to ng takot. Farah po? Wife po? Opo. Papasukin ko na. Binaba niya ang tawag at di siya makatingin sa akin. Ma'am, pasok na daw po kayo. Pasensya na, ma'am.
Tango na lang sinagot ko sa kanya. Di ko alam kung anong sinabi sa kanya ni Lance pero tila naging anghel ang demonyo. Bago ako pumasok, lumingon muna ako sa kanya. Miss, hindi porket hindi mo ako kilala, pagsasalitaan mo na ako ng kung ano-ano. Lance doesn't need someone like you in his company. Remember, this is a hospitality industry. Kailangan mo magpakumbaba kahit kilala mo pa o hindi. Naiintindihan mo? Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at mabilis na tumango. Nang masatisfy na ako sa reaksyon niya, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At dahan-dahan akong pumasok. Tumibok na mabilis ang puso ko na makita ko ang tao na matagal ko nang namimiss. Nakatalikod siya sa akin, tila may pinaglalaroan sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung anong sasabihin or gagawin ko. Nanatili lang akong nakatayo habang nakatitig sa kanyang likod. Are you gonna stand there? Have a seat. Nagulat ako sa napakalamig niyang boses. At least he doesn't act like a jerk. Naglakad ako papalapit sa kanya at umupo sa upuan na nasa harapan ng desk niya. Halos hindi na ako huminga nang dahan-dahan siyang humarap sa akin. So, what brings you here, wife? I am lost for words. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. His voice is like a child. Icy cold. Bored na bored habang nakatingin sa akin. Kumikirot ang puso ko dahil sa nakikita ko. Pero ang naging dahilan kung bakit siya naging ganito ay ako at kailangan ko tong ayusin. Gusto ko na humingi ng tawad at gusto ko na bumalik ka sa akin. Diretso kong saad. I was known for being a straightforward woman at gagamitin ko siya ngayon. Wow! The audacity, wife. By the way, saan ka mang kakahingi ng patawad? For breaking my heart? For leaving me during our honeymoon or maybe for having another affair behind my back? Nashock ako dahil sa huli niyang sinabi. He thought I dated someone behind his back? No! I never had an affair behind your back, Lance. I was faithful to you. Ni hindi pumasok sa utak ko na lokohin ka. I said in my defense. Whatever. Now what really brings you here? Naparunok ako sa klase ng pagtitig niya na binigay niya. I want you back. I want to live with you. Saad kong nakapagpahalakak sa kanya. It's been days and I am in Lance's house. Ang mga alaala na nakaraan bumalik sa aking isipan. This home was my home, but now it feels so empty. Di ko naman iniisip na magiging madali ang lahat dahil iniwan ko siyang nasasaktan. I left him because I am scared. Hindi ko man lang inisip ang nararamdaman niya. I was heartless and stupid, but I will make everything right. Hindi ako susuko. I won't back down that easily, and this illness won't stop me. Good morning, Yaya. Alam mo ba kung nasan si Lance? Yaya Linda looked at me with sadness in her eyes. Noong nakatira pa ako rito, paborito ko siya dahil tinuring niya akong parang sarili niyang anak. Mula noong namatay ang aking ina, nangulila na ako sa pagmamahal nito at si Yaya Linda ang nandoon para sa akin at para kay Lance since his parents are not here. They were in the USA for their business. Boto rin sa akin ng mama niya and they all treated me like I was a family. Pero di ko na alam ngayon. They probably hate me now. Umalis na, ma'am. I feel sad of what Yaya Linda is treating me right now. Noon, anak ang tawag niya sa akin. Ngayon ko itrato niya ako parang di niya ako kilala and I purely understand her. Iniwan ko si Lance at nakita niya siguro kung paano naghirap si Lance. Yaya Linda, I'm sorry. She sadly looked at me at di ko mabasa kung anong nasa isip niya. Bakit anak? Bakit mo iniwan si Lance? Hindi mo ba alam nakakaawa siya nung nawala ka? Tumalikod siya kaya niyakap ko agad siya sa likuran. I am crying like I was a lost girl who found her way. I miss her so much. I'm sorry, Yaya. Hindi ko gustong iniwan si Lance. Natakot ako. Naduwag ako, Yaya. Hinaplos niya ang mga kamay kong nakayapos sa kanya. God, I miss this feeling. I miss her really bad. Nung umalis ka, nilunod niya ang sarili sa alak. Halos araw-araw gabi-gabi siyang nagiinom. Akala ko hanggang doon lang yon, pero nagulat ako na makita ko, nagdala siya ng babae rito, iba't ibang babae. Nasaktan ako sa sinabi ni Yaya. Hindi ko naisip na kaya niyang magdala ng babae sa mismong tahanan namin, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Kailangan ko siyang intindihin. I left him. Ibinaon ko ang ulo ko sa likod ni Yaya. Mas matangkad siya sa akin, kaya mabilis ko tong magagawa. Patawarin mo ko, Yaya. Ano po bang pwede kong gawin para pagbayaran ng ginawa ko?
My chest was about to burst with emotions. I want to scream. I want to cry pero pinigilan ko. Lumingon siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. She is already teary-eyed. Halos pumutok na sa sayang puso ko nung yakapin niya ako. Bumawi ka sa kanya, anak. Hindi ko alam kung anong rason mo kung bakit mo yun ginawa. Pero pipilitin kong intindihan ka. Tumango-tango ako na parang nakikita niya ang mukha ko. Babawi po ako sa kanya, Yaya. Pangako. After our little talk, umalis na ako sa bahay at pinunta ng dati kong apartment. Kinuha mga importante kong gamit. Nakita ko si Andrew na nakangiti sa akin sa labas. Alam kong kaya mo yan. Nakipag-high five siya sa akin at agad akong sumubsob sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang binigay ko sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, I'm still a lonely, depressed cancer patient until now. Hey, calm down. Alam kong miss mo na ako pero wag mo naman masyadong ipahalata. Napatawa ako at pinalo ko siya. So what's our setup now? I am still your nurse. Pupuntahan mo pa rin ba ako dito? Nag-isip muna ako bago nagsalita. No, magkita na lang tayo doon sa treatment center. I will make sure a way para hindi mahalata si Lance. Ngumiti ako. May kung ano sa mga mata niya na hindi ko masabi pero pinagkibit balikat ko lamang iyon. Alam mo, para tayong may tinatagong relasyon, alam mo ba? Para akong kabit tapos palihim tayo nakikita. Ouch ha, ang gwapo ko namang kabit. Tumawa ulit ako sa kanya. Hey, nagpapatawa ka. You know I need to do this and by the way, thank you for suggesting it. Kung di dahil sa'yo baka pinaglalamay na ako ngayon because of loneliness. At least now meron na akong rason para lumaban. After I said those words, he gave me a really tight hug. Mag-ingat ka doon ha. If you need me, I'm just a call away. Pagkatapos ng aming pag-uusap at pagguwas sa mga gamit ko, umalis na ako at bumalik na ng bahay. I felt really dizzy at sobrang nanghihina na ako. Oral chemotherapy. Uminom ako ng gamot. Tuwing alas 4 ng umaga at alas 10 ng gabi. Hindi pa ngayon ang oras kaya natulog muna ako. Namagising ako medyo okay ng pakiramdam ko kaya bumaba ako para magluto. I want to personally make dinner for Lance. Naku, anak ko na yan. Ako na dyan. Magpahinga ka na lang doon at ang putla-putla mo na. Ngumiti lang ako kay Nanay Linda at umiling-iling. Kaya ko to, Nay. Gusto kong bumawi at saka baka hindi lang ako nainitan kaya maputla ako. She hesitated at first but I assured her. Kaya hinayaan na lang niya ako nang makaalis na siya. Napadaing ako sa sakit. I cut one of my fingers at tumugo ito. Hinugasan ko ng tubig at ilang minutong lumipas, tumigil ang pagdurugo nito. Kaya kumuha ko ng band-aid sa first aid kit. Pinagpatuloy ko na lang ginagawa ko. I'm cooking his favorite beef steak and I was really excited on seeing his reaction. Di muna ako kumain. I waited for him hanggang dumating ang gabi. It is already 8 p.m. at di pa rin siya dumarating. Malamig na ang niluto ko at pinatulog ko na lang si Nanay. Naghintay pa rin ako until 10 p.m. and there is still no sign of him. Umiyak na ako at nakalimutan ko na ang gamot ko. It is already 12 a.m. at narinig ko ang sasakyan niya sa labas. Pinahiran ko ang mga luha ko. Ngumiting sinalubong siya but he just ignored me. I smelled alcohol on him. Kain muna tayo. Nagluto ako. Mahina akong saad nang tumigil siya sa harapan ng mesa. Alika, teka, iinitin ko muna to ha? Ang tagal mo kasi, upo ka na dyan. Dali-dali kong ininit ang mga pagkain. Pero nakatayo lang siya at nakatitig sa akin. Stop this act of yours, hindi bagay sa'yo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero mas nagulat ako sa ginawa niya. Tinapon niya lahat ng pagkain nasa mesa sabay alis at pumunta sa kwarto niya. Umupo ako at pinunot ang mga pagkain nasa sahig. Nanlalabo ng paningin ko dahil sa luha, pero pinagkibit balikat ko yon. At least pinansin niya ako, diba? I still won't back down. Saad ko habang unti-unti, tumutulo ang mga luha ko. Ano kayang buhay ang naghihintay kay Farah? Ngayong sa pagbalik niya sa asawa niya, malamig pa sa yelo ang pinaparamdam nito sa kanya. Sa pagbabalik kaya niya magwapa niyang makuha ang loob ni Lance? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.